Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, Sakamoto Days Chapter 241. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito dahil napakalaking tulong na yan sa ating channel. Bale, natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days kung saan tuluyan nang nakabangon si Mr. Sakamoto at matagumpay niyang nailigtas ang kanyang mag-ina mula sa nakaambang panganib. Samantala, balak ni Torres na muling pabagsakin si Taro Sakamoto, ngulit bago pa man niya magamit ang kanyang Sandblaster ay agad na siyang napigilan. Sa isang malakas na pagbuga lamang ng hangin mula sa bibig ni Mr. Sakamoto, tuluyan nang nasira ang makina ng Sandblaster. Ngayon, atin ang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang Chapter 241. Nagsimula ang chapter kung saan bakas sa mukha ni Shin ang tuwa sa muling pagbabalik ni Mr. Sakamoto, habang nagulat sina Wang, Boiled at Atari nang makita nila ang ating bida. Wala namang reaksyong ipinakita sina Osaragi at Shishiba, habang naiyak si Mrs. Sakamoto sa kagalakan. Inuunat ni Mr. Sakamoto ang kanyang balikat na lagi niya nang ginagawa noon pa man bago sumabak sa labanan, at pagkatapos ay nilapitan niya ang kanyang mag-ina upang kausapin. Humingi ng tawad si Mr. Sakamoto sa kanila dahil sa naramdaman nilang takot simula nang mawalan ito ng malay. Habang sinagot naman siya ni Hana at mariing sinabi na ayos lamang ang lahat dahil sina Shin at ang iba pa ay pinrotektahan sila. Binanggit din ito sa kanyang ama na siguraduhin niyang magpasalamat siya sa kanila mamaya. Tumingin si Mr. Sakamoto sa kalangitan at sa kanyang isipan ay taos-puso niyang pinasalamatan sina Shin at Hisuke. Kasabay nito, napaisip siya kung nasa maayos at ligtas nga ba ang kalagayan ng lahat. Napalingon naman si Mr. Sakamoto na magsalita si Torres na nasa kanyang likuran at sinabi na, "Hindi mo naman nakakalimutan, Mr. Sakamoto. Matagal ka na naming napabagsak noon. Alam mo naman yun. Kahit isa pang mataba ang sumali sa laban, magbabago ang sitwasyon." Humarap si Mr. Sakamoto sa kanya at tinitigan niya ito ng may matinding aura. Sabay sabi, "Torres, alam mo ba kung bakit ako mataba?" Napakunot ang noo ni Torres at napaisip siya habang sinasabi sa kanyang sarili, ano bang pinagsasabi ng lalaking ito? Sinabi ni Mr. Sakamoto na sasabihin niya ang dahilan at kasunod nito ay mabilis siyang sumugod at nagbitiw ng isang suntok na hindi nasundan ni Torres. Sa tindi ng pag-atake ni Mr. Sakamoto, mabilis na tumalsik si Torres hanggang sa bumunggo at tuluyang pumasok sa loob ng isang arcade center. Napuno ng dugo si Torres at bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat dahil hindi nito inaasahan na ganoon kalakas ang matatanggap niyang atake. Ang mga sibilyan naman na nasa harapan ng arcade center ay nagulat nang biglang mabasag ang salaming pinto kung saan tumama si Torres. Sinabihan ni Mr. Sakamoto ang kanyang mag-ina na manatili muna sa isang ligtas na lugar at babalikan niya ang mga ito pagkatapos. Naglakad si Mr. Sakamoto papasok sa arcade center at sa kanyang harapan ay nakatayo si Torres na puno ng gasgas sa kanyang mukha. Habang nagpupunas ng dugo sa kanyang bibig, sinabi ni Torres na, "Hayagan kang nagiging marahas sa harap ng iyong asawa at anak. Napakagandang ehemplo ng edukasyon, ano?" Sa isipan naman ni Torres, sinasabi nito sa kanyang sarili na ang lalaking ito, sa kabila ng pagiging isang nagpapagaling na pasyente at sobra sa timbang, ay mas lumakas at bumilis kumpara noon. Ano ang nangyayari? Ang sagot naman ni Mr. Sakamoto sa pagiging marahas nito ay minsan kailangan mong lumaban para protektahan ang mga mahalaga sa iyo. Iyan ang patakaran namin sa pagpapalaki, kaya huwag kang makialam. Agad na sumugod si Torres at muling inilabas ang kanyang Sandblaster sa kanyang magkabilang kamay habang sinasabi na, "Ipakita mo sa akin na kaya mo talaga silang ipagtanggol." Sabay na itinutok ni Torres ang kanyang mga kamay kay Mr. Sakamoto at pinakawalan ang atake mula sa kanyang dalawang Sandblaster. Ngulit nagawa itong iwasan ni Mr. Sakamoto. Tumalon si Torres at ginamit muli ang parehong atake, ngulit naiiwasan ito ni Mr. Sakamoto at ang lakas ng tama ay tumama sa sahig ng arcade center. Umatras si Taro Sakamoto hanggang bumunggu ito sa isang claw machine at hinawakan niya ang controller nito. Habang nakatuon sa kalaban, pinaglaruan ni Mr. Sakamoto ang claw machine at nagawa niyang maiangat ang isa sa mga premyo.
Pinanatili niya ang premyo na nakakapit sa claw at pinaikot-ikot ito ng napakabilis. Nang sa wakas ay sapat na ang pag-ikot at malapit na si Torres, ibinato niya ang premyo na nagbasag ng salamin ng machine at tumama ito sa mukha ni Torres. Hindi inaasahan ni Torres ang ginawa ni Mr. Sakamoto at sa kanyang isipan ay parabang hindi seryoso ang kalaban at kasunod ay muli niyang itinutok ang kanyang sandblaster kay Mr. Sakamoto upang umatake. Mulit bago pa man niya tuluyang maibato ang atake, mabilis na sumugod si Taro Sakamoto at sununtok ang sandata nito. Sa tindi ng tama, naupi ang sandblaster ni Torres at muling tumalsik palayo hanggang sa pumasok sa loob ng isang photo booth machine. Habang dahan-dahan nang bumabangon si Torres, nagsalita ang machine at binanggit na please select the shooting mode. Pumasok si Mr. Sakamoto sa loob at nag-auto-select naman ang machine at nagsimulang kumuha ng litrato. Agad na sumugod si Torres at nagbitiw ng isang suntok patungo sa mukha ni Mr. Sakamoto. Ngunit nagawa niya itong iwasan at nag-counter din ng isang suntok na tumama sa mukha ni Torres. Muling umatake si Torres gamit ang kanyang kamao, ngunit hindi natamaan si Mr. Sakamoto na agad namang nag-counter ng isang uppercut na nagpaangat sa kanya. Si Torres ay lumibad labas ng photo booth habang hindi ito makapaniwala sa mga nangyayari, lalo na sa lakas na taglay ngayon ni Mr. Sakamoto. Muling umatake si Taro Sakamoto gamit ng isang suntok at tumalsik si Torres hanggang sa bumunggo sa boxing punch machine. Dahil tumama si Torres sa punching bag ng machine, ay nagsimulang magbilang ito habang sinabi ni Mr. Sakamoto na utang na loob niya kay Torres kung ano man siya ngayon. Dagdag pa nito na siya at si Rion ang nagpamukha sa kanya kung ano talaga ang kalakasan niya. Naguguluhan naman si Torres sa mga sinasabi nito sa kanya ni Mr. Sakamoto habang mariing binanggit ni Mr. Sakamoto na ang oras na ginugol ko sa pamumuhay sa bayang ito at ang mga karanasang naranasan ko, iyan na ngayon ang aking pinakamalakas na sandata. Samantala, ang lakas ng pagtama ni Torres ay 777 at ito ang bagong pinakamataas na record sa boxing punch machine. Nakita ni Torres ang 37 at sinabi na sa mga araw na tulad nito, walang magandang nangyayari. Pagkatapos, muling nagharap ang dalawa upang magsagupaan, kung saan isinugod ni Torres ang kanyang palad na may hawak na sandblaster, ngunit naiwasan ito ni Mr. Sakamoto sa pagyuko at agad namang nag-counter si Mr. Sakamoto gamit ng isang uppercut na tuluyang nagpabagsak kay Torres. Habang nakaandusay si Torres sa sahig, sasabihin sana ni Mr. Sakamoto ang dahilan kung bakit siya mataba ngayon. Ngunit binanggit ni Torres na alam na niya ang rason. Nang isang beses kung kumain sa bahay mo, sobrang sarap ng pagkain, kaya hindi nakakapagtaka na ikaw ay tumaba. Pagkatapos magsalita, tuluyang nawalan ng malay si Torres na nagbigay daan sa pagkapanalo ni Mr. Sakamoto. So ayun na ang kabuuan ng video natin at kung nagustuhan mo ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil malaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.